Hello mga ka-trip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo busy po ang aking linggo na dahil medyo marami tayong stocks na dumating, ina-unbox at pinapricean. Ngayon naman po mga ka-trip ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating ka-trip na kasi simula pa lang nila ng motor shop at gusto daw ng mekaniko niya ay 90-10. 90% ng sa labor ay sa mekaniko mapupunta at 10% ang sa shop owner. Pero ang gusto niya at ang offer niya ay 80-20. 80% sa mekaniko, 20% sa shop owner at free accommodation pa dahil nag-rent pa siya ng tirahan. Okay daw ba yon ang ganung setup or ganung partihan? So ito mga ka-trip, real talk lang po tayo dito mga ka-trip. Sa totoo lang, kapag yung kagustuhan po ng mekaniko ang masusunod, ay syempre gusto nga nila yan, 100% labor sa kanila eh. Hindi nila naiisip yung mga responsibility natin pagdating sa shop natin. Ngayon po, sa una, okay yan. Sa una, first year ay okay po yan. Hindi mo maramdaman yung changes. Ayan, anong changes po yung sinasabi ko? Sa first year po, lalo na kung bago pa po kayo, ay okay lang po yan. Hindi nyo maramdaman dahil sa first year nyo, lalo na kung maliit lang naman po ang shop na sisimulan po ninyo, ay pwede yon. Pero dapat po kayo ay mayroong agreement. Papirmahin nyo po na sa loob ng isang taon ay okay yung setup nyo na 90% sa mekaniko at 10% lang yung sa shop or 80-20 tapos free accommodation within 1 year. Bakit kailangan may usapan or bakit kailangan mayroon kayong pirmahan or bakit kailangan klaro? Sa buong taon ka-trip pwede po kasi ninyong i-consider yon as privilege. Bakit? Kung ang shop po ninyo ay maliit lang, konti ang inventory, konti po muna ang inyong mga pyesa, ay medyo mahihirapan din po talagang kumita ang mekaniko sa una pag wala pang mga customers. Bakit? Siyempre po, wala pa kayo masyadong customers, konti pa lang ang mga magpapagawa sa inyo, ibig sabihin mangungustomer pa kayo, maghahanap pa ng mga customers, nagpapadami pa ng mga customers, nagpapakilala pa sa lugar. Kaya konti pa lang din ang magpapagawa, konti lang din ang kikitain ng mekaniko. So pwede po yung i-consider nyo. Ang tanong hanggang kailan? Depende po sa inyo yun kung ang usapan nyo ay open. Let's say for example, kagaya po halimbawa sa akin, klaro. Okay, dahil maliit tayo, kakasimula, nung maliit pa po ito kakasimula pa lang, bibigyan kita ng privilege na hindi ako manghihingi ng labor, ng parte ng labor sa loob ng 6 na buwan para kumbaga makaboylo ka rin, kumita ka rin kasi alam kong konti pa lang ang customer natin yan kasi bago pa lang tayo sa area nito, bago pa lang ang shop at medyo kulang-kulang pa rin ang piyesa natin. So ibig sabihin konti pa lang din ang mga mag-walk-in, konti pa lang din ang mga magpapagawa. So mayroon akong target na month. Ngayon, pagdating ng 6 months na yan, kung talagang mahina pa rin ang kitaan, pwede nating i-extend up to 1 year. Pag nag-renew na ng permit, ay kailangan na nating mag-stick or magbago ng sistema sa partihan ng shop. So, malinaw po yun. Pwede nyo pong gawin yan mga ka-trip na in 6 months or 1 year, ganun yung usapan nyo. Pero pag nag-renew na, ay mababago na rin. Bakit? Kasi mga ka-trip, kung wala po kayong parte doon sa shop, dito sa case ni ma'am na 90-10, ay talo po talaga siya dyan once na mag-renew na. Sa una, okay pa yan. Wala pang requirements ang munisipyo. Hindi mo pa kailangang magkuha ng business permit. Okay? Sa business permit, yung repair shop po, uulitin ko, kung kayo ay may tindahan, later on, ang tindahan ay separate po na business permit at sa repair shop kung may mekaniko kayo. So, dapat may separate po talaga nakita ang repair shop kung kayo ay may in-house na mekaniko or yung may permanent, may talagang naka-assign na mekaniko, dapat separate po siya, consider as separate business kasi may separate business permit po yung inyong magiging shop. So, ano ibig sabihin nun? Gagastos po kayo, magre-renew ng permit, magpapa-accredit ng permit, mag-a-upgrade ng inyong mga tools. Ang kuryente, talong-talo ka doon madam sa 90-10, 90% sa mekaniko, 10% sa'yo, kasi doon pa lang sa tubig, sa kuryente,
sa mga bala ng taker, sa pa-wielding-wielding, pa-ispat-ispat, plus kung sa 80-20 ikaw pa ang magbabayad ng tirahan niya, nag-rent. Talo ka po doon once na mag-renew na kayo, once na kukuha na kayo ng business permit. Ang permit po, taon-taon tumataas. Ang accreditation po ay ang bayaran natin, ang unang bayaran, ang first application is parang nasa 2,900 plus. Parang nasa 3,000 din. Sa accreditation pala yun, separate po yun sa permit. So magbabayad kayo ng DTI, may mga taxes tayo niyan sa munisipyo, business tax natin, plus pag nirenew yan, gagastos ulit kayo ganun din sa accreditation. So wala kayong kita doon sa shop nyo at ibig sabihin magiging abonado pa kayo doon sa gagastusin nyo sa shop nyo kaysa kikitain nyo. How about po ang sa kuryente? How about po ang bala ng taker? How about po ang mga welding rod? How about ang kuryente sa mga paispat-ispat, sa mga bunot-bunot, sa mga retread? How about po sa mga tools? Wala po ba kayong balak na mag-upgrade ng tools? Akala nyo po ba from the start is puro lang open combination basic tools? Mag-upgrade po kayo niyan. So saan nyo po kukunin yung pang-upgrade ng tools nyo? Since sinabi na nga natin o alam na nga natin na ang shop pag may mekaniko maliban sa store, tindahan ay separate shop yan siya. So dapat may kita yan siya, separate business siya. So saan niyo po kukunin yung mga gagastusin po ninyo sa shop, sa tindahan? E di hindi na po siya business kasi walang kita. Diba? So dapat magbigay po kayo ng time frame kung hanggang kailan yung ganong setup nyo. Kasi hindi nyo po yan mararamdaman on your first year. Maliban na lang kung talagang sobrang lakas ng store nyo at ikakargo na lang niya yung mga expenses ng repair shop. Pwede po yun. Or mayroon kayong separate na income na pampatuloy or pang gastos nyo doon sa inyong shop. But for me, hindi mo na siya makukonsidered as separate business din kung talagang ang mag-aabono sa kanya ay sa ibang source nyo po. Kasi dapat ang business na yan ay kumikita, or kung hindi man kumikita dahil kasama lang siya dito sa inyong store, ay dapat kaya niyang bayaran yung kanyang mga government taxes obligation, permits obligation. So, di ba po? So, for me, it's a big no-no po doon sa 90/10 kung may mga plano po kayo mag-upgrade ng inyong mga tools. At saka, kung may plan po kayo na kuna ng business permit yung inyo pong shop, at kahit po ayaw nyo rin, ayaw nyo man, ay i-required po talaga kayo ng DTI accreditation para sa mga motorcycle repair shop. So sa accreditation na yon, sa application pa lang ay gagastos. So dapat kung gagastusan nyo man siya sa accreditation ng wala pang kita dahil bago pa lang ang shop, siguro dapat sa pag-renew, mayroon ka ng pang-renew doon sa iyong, ayun ay dapat meron ka ng pang-renew doon sa accreditation at sa iyong permit. Dapat siya na yung magbabayad doon or magso-shoulder noon para sa iyong bayarin. Ngayon kung walang kita, so shoulder mo siya, so hindi siya kumikita. Anong silbi ng may repair shop kung walang kita? Kung wala mangang kita, dapat kaya niyang i-shoulder yung mga bayarin niya lang. Kahit na wala na siyang kita, basta't mabayaran niya yung mga bayarin niya. So nasa sa inyo pa rin po, madam, kung ano yung mas matimbang sa inyo. Kasi bandang dulo, madam, mas mahirap po mga ka-antrep yung iba yung napag-isipan nyo ngayon na hindi klaro, tapos magbabago ka in the future dahil may pagbabago. So mas maganda na po na ngayon ay klaro pa lang para may inaasahan siyang pagbabago in the future. Mahirap po yun kasi una, okay lang, mababurn out ka po lalo na kung nakikita mo naman na malaki na yung kinikita niya tapos abonado ang shop mo. Doon matitrigger yung iyong mapag-isip-isip ka na bakit ganun? Ang laki ng kinikita niya tapos abonado pa ako dito sa business. Can you imagine? Magkano lang naman 10 piso sa 100, 'di ba? 10 piso sa 100, pang rent mo pa doon sa iyong sa iyong bahay, pag rent mo pa sa titirahan niya. Yan. So siguro hindi niyo pa na-figure out ngayon, pero mas maganda na yung open yung inyong kontrata kung baga na in the near future or pagka next year, kung kinakailangang mai-adjust ay makakapag-adjust kayo at alam niya na ito sa umpisa pa lang. Pero
Sa mga baguhan kasi, lalo na kung konti ang ating inventory, is maganda din po yun na offer. Pero dapat po may time frame kung hanggang kailan. Kasi alangan naman na ang laki-laki na ng kinikita niya, libo-libo na yung kinikita niya, tapos ikaw yung pang-renew mo ng permit, pang bayad mo sa mga taxes, sa mga i-comply natin ay iso-shoulder ng iba mong business. So, abunado ka doon sa iyong shop mismo. So, yun lang mga kantrip. Sana ay nakapagbigay ito ng konting opinion at idea doon sa mga kantrip natin. Bye-bye. See you next time. Please comment lang po at like the video kung nagustuhan.